Maya Pabengi po ka, Eli. Ako po isang Iglesia ni Cristo. May dalawang tanong po ako sa inyo. Meron po akong nabasa sa Biblia na sa Juan 20:28. At sumagot si Tomas at sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. At meron din po ako nabasa dun sa Filipos 2:5 hanggang 8 na pinapahayag po dun si Kristo'y Diyos. At ano po masasabi nyo sa talatang Juan 8:40, unang Korinto 8:6, Juan 17:3, at saka ikalawang Juan 1:7. Yun lang po. Salamat. Alam mo kapatid, yung mga binanggit mong talata, lahat yun nagpapatotoo na si Kristo ay Diyos. Walang talatang magpapatotoo na si Kristo ay tao. Mismo yung 8:40 ng Juan ay nagpapatotoong si Kristo ay Diyos. Basahin natin ang 8:40 ng Juan. Hindi lang pinapaliwanag sa iyo yan ni Manalo dahil hindi niya naiintindihan yung 8:40 ng Juan. Datapwat, ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. O kunin mo yung buong talata, makinig kang mabuti, huwag mo akong tignan, ang tignan mo yung talata. Na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yung ginagawa ng mga Hudyo na pinagsisikapan siyang patayin, hindi ginawa ni Abraham yon. Kasi nagsabi ng mga Hudyo, mga anak kami ni Abraham. Sabi doon sa 8:33 ng Juan, dyan din sa talata na yan. Basahin mo nga, 32 mo muna umpisahan. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kanya'y kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham, at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo, kayo'y magiging laya? Sabihin ni Kristo, ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Sabi ni Kristo doon sa mga Hudyo, yung katotohanan, pag nakilala nyo, yung katotohanan magpapalaya sa inyo. Sumagot yung mga Hudyo rebelde, hoy, mga anak kami ni Abraham. Hindi kami alipin ng kahit na sino. Ba't mo sinasabing mapapalaya kami? Sumagot uli si Jesus. Sinagot sila ni Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Sasabihin nyo, ba't pa ayaw nyo na sabihin kung ang katotohanan magpapalaya sa inyo? Sabi nyo, hindi kayo alipin ang sino man tao. Pero, ang dapat maintindihan, kung hindi ka man alipin ng sino man tao, yung kasalanan mo nagpapatunay, alipin ka. Kasi, kayong mga Hudyo, puro kayo kasalanan eh. Ha? Sabi ni Kristo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Kaya ako sinabi na ang katotohanan magpapalaya sa inyo dahil nung datnan sila ni Kristo, puro kasalanan ginagawa ng mga Hudyo, mga kapaimbabawan. No? Ang sabi ni Kristo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Kung palayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Sabi niya, tuloy, talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. Sinasalita ko ang bagay na aking nakita sa aking ama, at ginagawa rin ninyo ang bagay na inyong narinig sa inyong ama. Di magkaiba pala tayo ng ama. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama. Nakikita niya pala ang ama.
Kayo naman, mga Hudyo, ginagawa niyo ang bagay na narinig niyo sa inyong ama. Ang magkaiba, yung ama ni Kristo nakikita niya. Yung ama ng mga Hudyo, hindi nila nakikita yung ama nila. Sino ba yung ama nila? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. Hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ninyo at ama ng mga ito. Kayo, mga anak kayo ng demonyo. Ginagawa nyo yung narinig nyo sa ama nyo. Ako naman, ginagawa ko yung nakita ko sa aking ama. Di ang ama niya, nakikita niya. Tanong ko sa'yo, meron bang taong nakakakita sa Diyos? Ano, sagot ng Biblia? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Walang taong nakakakita sa Diyos, Sis Luz? Wala po. Sino nakakita? Ulitin mo tsaka mo tuloy. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Paano mo maipapakilala kung hindi mo naman nakita? Sino lang ang nakakita? Yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Yung palang anak, nandun pala yung sa sinapupunan ng Ama. Nung una, siya ang nagpapakilala. Tama naman yun. Wala namang makakapagpakilala kung hindi yung nakakakilala. Kaya niya kilala ang Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Ano nangyari nung nasa sinapupunan siya ng Ama? Ano nangyari sa kanya? 2 ng awit. Pakinggan nyo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Galing siya sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Nung gamitin ko yan doon sa Pampanga, sabi nung pastor doon, nung kamulala, sabing ganon, pwede waring mga naking lalaki. Kung hindi raw ba ako tanga, pwede ba raw mga ang lalaki? Kasi ang sabi ng Biblia, sa araw na ito, ipinanganak kita. Bakit pinanganak? Nasa sinapupunan siya Ipinanganak siya. Kailan ba siya ipinanganak? Basahin natin ng 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago pa pala natatagan sanlibutan, inibig na siya ng Diyos. Ibig sabihin, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, ng universo, ipinanganak na siya ng Diyos. Mas matanda siya sa lahat ng nilalang ng Diyos kasi ipinanganak na siya ng Diyos bago natatagan sanlibutan. 17:5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang aking natamo sa iyo, bago ang sanlibutan naging gayon. Ba't nagkatamo siya ng kaluwalhatian? Ano yung kaluwalhatian na yun na natamo niya, yung glory na yon, na bago pa natatagan sa libutan, natamo niya na yon. Ang sabi ni Pablo ay doon sa Hebreo 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. At muli,
nang dinadalan niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kita mo, hindi pa pala nagagawa ang mundo eh. Ipinanganak na siya eh. Kaya sabi, nagmana siya ng lalong mabuting pangalan kaysa mga anghel. Kasi, sino sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos na ikaw ay aking anak? Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kailan yun ngayon? Bago natatagan sa libutan. Paano naging tao yan? Napakakitid naman ang utak ng mga ministro mo. Pag sinabi mo, nauna pa sa mundo, tao. Ha? Hindi pa umiiral ang mundo, nandun na siya, kasama na siya ng Ama. Basahin natin, Sis Luz, ulo-ulo lang ng Juan. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ika ang berbo, sabi ni Manalo, ang berbo ay salita. Kaya yan ay panukala. Nung umpisa hindi pa umiiral yan. Nasa isip pa lang ng Diyos. Kasi yan ang berbo ay salita. Gago. Ikaw lang may sabi nun. Ano ba yung berbo? Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamta ng damit na minisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Ano yung berbo, Sis Luz? Yun po ay pangalan nung... Kita mo? Pangalan yung berbo. Merong isang kinauukulan nung salitang berbo. Pangalan niya yon. Siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo. Ang kanyang pangalan, tinatawag ang berbo ng Diyos. Yung palang berbo, hindi kagaya nung iniisip ni Manalo. Yung berbo, pangalan yon ng isang kalagayan na ang damit, winisikan ng dugo. Ang pangalan noong kalagayan na yon, o nung being na yon, na ang damit ay winisikan ng dugo, tinatawag siyang ang berbo ng Diyos. Sino yon? Tuloy sa 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bukod dun sa tinatawag siya sa pangalang berbo, meron pa siyang isang pangalan na nakasulat naman sa kanyang damit at sa kanyang hita. At ang nakasulat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Marami kasing pangalan eh. Isa sa pangalan niya, berbo. Isa sa pangalan niya, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Isa pa rin sa pangalan niya, yung nasa 9:6 ng Isaiah. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kita mo, ang daing pangalan niya eh. Ang isang pangalan niya, ang berbo ng Diyos. Ang isang pangalan niya, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang isang pangalan niya ay kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pangalan niya yan. O 7:14 naman ng Isaiah, Sis Luz. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isang pangalan niya, Emmanuel. O puntahan natin ngayon ang 1:23 ng Mateo. Narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ayon ang nasa Biblia. Yung palang Emmanuel, ang kahulugan nun, Kristo'y tinatawag sa Biblia na Diyos. Ano? Nasaan yung Diyos? Tapos nag-anyong tao. No? Ba't tinatawag siyang Diyos? Kasi talaga naman Diyos siya eh. Bahagi siya nung Ama. Di ba ganon?
nasa sinapupunan siya ng Diyos. Nung umpisa, ipinanganak siya. Nung ipanganak, nagkaroon siya ng sarili niyang kalagayan. Meron ba namang Diyos ang nanganak ang ipinanganak tao? Pagaguhan naman yon. Pag kalabaw ang nanganak, ang anak kalabaw din. Pag ang nanganak kambing, kambing din nanganak. Ang Diyos ang nanganak mismo, pinanganak niya, yung nasa sinapupunan niya, ano yung pinanganak niya? Di Diyos yun, dahil anak ng Diyos yun. Ang Diyos mismo nanganak. Sabi ng Iglesia ng Manala, tayo kang mga tao, tinatawag din tayong mga anak ng Diyos. Gago, tinatawag tayong anak ng Diyos, hindi sa kalagayan. No? Kasi, hindi ka naman ipinanganak diretsyo ng Diyos Ha? Tinatawag tayong mga anak ng Diyos sa karapatan, hindi sa kalagayan. 1:12 ng Juan. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos sa karapatan. Nung tanggapin mo si Kristo, nagkaroon ka ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Pero si Kristo ang lehitimo na anak ng Diyos. Bugtong na anak. Bakit? Siya ang mismong nanganak kay Kristo. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan nangyari yung panganganak ng Diyos kay Kristo? Ako ikay inibig mo bago pa natatagan sa libutan. No? Kaya Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. O meron ka bang makikitang tao na nauna sa sanglibutan? Ba't ka sinasabi sa 8:40, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan? Ba't ka sinasabi yun? Sinabi na ni Juan doon din sa aklat ni Juan 1:14, basahin natin. At nagkatawang tao ang berbo. At Alin pala ang tao, Sis Luz? yung katawan po. Ayun, nagkatawang tao ang berbo. Bakit? Espiritu yun Ang Diyos espiritu. Siyempre, kung ang espiritu ng anak, espiritu rin yung ipinanganak niya. Basahin natin ng 3 ng Juan, kapitulo 6, versikulo 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Pag ang laman ng nanganak, laman ng ipanganganak. Pero pag espiritu ng anak, espiritu rin ang ipanganganak. Basahin nga natin ang 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay espiritu. Ano ba ang Diyos, Sis Luz? Espiritu po. Nung manganak siya, ano pinanganak niya? Espiritu din po. Ano si Kristo? Espiritu po siya, Diyos. Espiritu, nung ipanganak siya, espiritu siya Ano nangyari doon sa espiritu na kung tawagin na berbo? Ano nangyari? 1:14, balik. At nagkatawang tao ang berbo. Nagkatawang tao, hindi tao. Meron ba naman tao nagkakatawang tao pa? Pagaguhan naman yan. Napakabobo naman ng mga ministro. Tao na, nagkatawang tao pa. Hindi nga tao yan Espiritu yan, pinanganak ng Diyos. Bahagi ng Ama yan. Nasa sinapupunan siya ng Ama. Para si Eva, bahagi ni Adan. Nasa tadyang. Kinuha yung tadyang, ginawang Eva. Ano ba si Eva? Kung tao si Adan, tao rin si Eva. Tama ba, kapatid na Luz? Tama po. Ang Diyos naman nanganak. Galing sa sinapupunan niya, pinanganak niya. Dahil ang lalaki naman, pwede talagang manganak sabi nung ministro ni Manalo, saan ka nakakita ng lalaki nanganganak? Kung mabasa ko kung meron lalaki nanganganak. Basahin mo nga, Sis Luz. Opo. Ayan, ito. Tingnan po natin to. The biology of seahorses. Reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. Sa yung palang seahorse, ang nanganganak yung lalaki. Pakita mo nga kung paano manganak. Ang daing manganak Pakita mo nga, Brad Mel. Yung lalaki talaga nanganganak sa seahorse Opo. Manganak siya, isang iri. Ang isang iri yata, 100 yung seahorse na ipinanganganak. Tinan mo, yung lalaking seahorse ang nanganganak.
kung saan ipinanganganak niya. Matatay. Kunti na lang. May iri pa eh. Meron pa. Sinisimot niya, oh. Oh, yun, oh. Wala na. Grabe, dami. Dami. Oh, Jesus, meron ba lalaki na anak? Meron po. Yung pakayan Diyos ang hindi manganak, mas makapangyarihan sa lahat yun. Kung gusto niyang manganak, ano pakialam mo? Kaya yung ipinanganak niya, anak ng Diyos yun. Espiritu yun. No? Ngayon, yung espiritong anak ng Diyos, nakasama ng Diyos sa lahat ng panahong nakaraan, dumating ang oras, yung anak ng Diyos, ipinanganak ng tao. Nilagyan ng katawan. No? Basahin natin ang 4:1 ng Galacia. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Datapwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayun, nang dumating ang wika yung panahon, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Meron na bang anak ang Diyos, Sis Luz? Meron po. Meron na sinugo nga Pero ba naman maisusugo ba naman kung di pa pinanganganak? Bakit? Naipanganak niya na dun sa walang hanggan Naipanganak niya na dun bago pa nilalangan sa libutan Pero nung dumating yung kapanahunan, sinugo ng Diyos yung anak niya na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Alin ang ipinanganak ni Maria? Ang ipinanganak ba ni Maria, yung ipinanganak din ng Diyos sa kawalang hanggan? Ano ang ipinanganak ni Maria? Ito hindi naiintindihan ni Manalo Ano ang ipinanganak ni Maria? Na, ang sabi sa Biblia, si Maria ay nagdadalang tao. Ano ang dinadala ni Maria? Nagdadalang tao. Hindi ka sinabing nagdadalang Diyos. Gago. Bakit ka gago? Nagdadalang tao si Maria. Tama yun, nagdadalang tao. Bakit? Ano ba pinanganak ni Maria? Na tao. Basahin natin ang Gis 7 ng Ebreo. Gis 5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay Sislot, nakikita mo ba? Opo, Brother Saan siya nanggaling? Sa sanlibutan ba? Hindi po. Pumasok lang siya di ba? Opo. Pagpasok niya sa sanlibutan, ay ano? Ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Hindi pala siya dito sa sanlibutan nag-umpisa. Pumasok lang siya sa sanlibutan. At nung pumasok siya sa sanlibutan, sabi niya, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Aling katawan yon? 1:14, balik. At nagkatawang tao ang berbo. Ayon. Yung palang katawan na inihanda sa kanya, kasi espiritu siya Kung mangangaral siyang espiritu, di naman siya makikita ng tao. Di siya pwedeng magbigay halimbawa. Pinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan nang pumasok siya sa sanlibutan. Bakit? Wala pa kasing sanlibutan, umiiral na siya. Ipinanganak na siya ng amang espiritu. Espiritu rin siya. Parang mga anghel, espiritu rin. Nung pumasok siya sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng isang katawan. Aling katawan yon? Nagkatawang tao, berbo. Hindi pala katawan ng kalabaw. Ang ipinaganda pala sa kanyang katawan ng tao. Kaya, nagkatawan tao. Ngayon, nung nangangaral na, ayaw paniwalaan ng mga Hudyo, gustong patayin. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo, kung kayo'y anak ni Abraham, hindi nyo gagawin yung ginagawa nyo sa akin. Bakit?
Ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham yan. Ano nangyari? Tuloy natin sa 41. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ni anak sa pakikiapid, may isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ayun, tingnan mo, sabi ni Kristo sa mga Hudyo, kayo sa inyong amang dyablo. Kasi gusto niyo akong patayin eh. Kung kayo'y anak ng Diyos, ako'y kay galing sa Diyos, nagmula ako sa Diyos, iibigin niyo ako. Ba't gusto niyo akong patayin? Kasi hindi kayo sa Diyos, kayo sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama, ibig niyong gawin. Siya'y mamamatay tao. Yan, hindi ginawa ni Abraham yan. Ibig niyo akong patayin? Yan hindi ginawa ni Abraham. Sumagot yung mga Hudyo sa kanya sa 53, Sislo. Dakila ka pa baga sa aming amang si Abraham na namatay at nangamatay ang mga propeta? Sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Dakila ka pa ba sa aming amang si Abraham na namatay at ang mga propeta? Ano ang palagay mo sa iyong sarili? 8:56, tuloy natin. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. 9. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya. Datapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Kaliwa-liwanag ng 58 Bago ipinanganak si Abraham, ako nga, nakita na nga ako ng inyong amang si Abraham nung makita niya ako, hindi niya ako pinatay. Kayo, pinapatay niyo ako. Kung kayo'y anak ni Abraham, hindi niyo gagawin yan. Kung kayo anak ng Diyos, ako'y nanggaling sa Diyos, nagmula ako sa Diyos, iibigin ninyo ako. Bakit nyo pinapatay? Kasi hindi kayo sa Diyos. Sa inyo kayong amang dyablo, mamamatay tao. Nga sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham. Nakita siya ni Abraham Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw at siya'y nagalak at natuwa. Wala ka pa 50 taon, nakita mo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Hindi kasi sinungalingan nito. Na bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Bakit? Bago pa nagkamundo, ipinanganak na siya ng Diyos Paano naging tao yan, kapatid? Yan ay bunga lang ng kakitira ng ulo ni Manalo at ng lahat ng kanyang ministrong walang matino kahit isa. Sabi niya yun. Pakinggan mo. We can decide whether or not we want to keep the transparency. Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong-buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap.
Yung tulong niya, yung bahay Yan niya. ang mga ministro ni Manalo. Siya may sabi, hindi ako may sabi. Kaya nga hindi nila maidemanda yan, pinatugtog ko sa television yan. Wala namang matino dyan sa mga ministro na lalo na utak niyan. Biro mo, nung makita yung katawan tao ni Kristo, tao na raw si Kristo. Para lang ganito yan, Sis Luceno. Di ba ito bigyan mo nga ako kung inumin. Binigyan ako inumin, eto, iinumin ko. Papakita ko sa Sis Luceno, inumin ko. Nung humingi ako ng inumin, binigay sa akin to. Diba? Ininom ko naman. Ininom ko. Iinumin mo ba yung baso? Hindi po. Ang tawag dito, pag penga inumin, binigyan ka na inumin. Yung inumin, hindi naman maibibigay sa iyo yung kung walang lalagyan. Tama? Tama po. Pero naiintindihan mo nang uminom ka, dahil humingi ka ng inumin, hindi mo iinumin pati baso. Tama? Tama po. Yung berbo, nagkatawang tao. Alin ba ron ang anak ng Diyos? Yung nasa loob po nung katawang tao. Yun ang ipinanganak ng Diyos, wala pang mundo. Amen. Ngayon, nung magkatawang tao, pagpasok niya sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yung katawan na yon ang ipinaglihi ni Maria. Tao talaga yon. Dahil ba tao yon? Pati yung nasa loob ng katawan, tao rin? Dahil ba ito'y baso? Pati yung nasa loob, baso rin? Gago ka. Hindi ka nakakaintindi. Ang inumin nasa baso. Pero alam mo kung alin yung inumin doon, hindi yung baso. Amen po. May katawan tao. Pinagsisikapan patayin ng mga gago. Gago ka rin pag hindi mo naintindihan. Ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. At yung ako pinagsisikapan patayin. Kung talagang anak kayo ni Abraham, kung talagang anak kayo ng Diyos, palagay mo na tao ko. Totoo naman sinasabi ko, ba't mo ako papatayin? Meron ba ako sinabing mali? Ba't nyo ako papatayin? Palagay mo, tao ko. Nagsasabi naman ako ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Ba't nyo ako papatayin? Anong katwiran nyo? Ayun, yun ang hindi naintindihan ni Manalo kasi malalim-lalim na logic yun. Naintindihan mo, kapatid? Naintindihan niyo po ba? Opo. Yung pong sa 1.26 ng Genesis, sino pong kausap ng Diyos doon? Yung anak, wala naman siya ibang kamukha kundi yung anak Kasi po, 1.26 is Luz. Basahin natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Di ang kausap dyan ng Diyos ay yung kawangis niya, kalarawan niya. Ibig sabihin nung kamukha niya. Sino ba yung kamukha niya, kalarawan niya, kawangis niya? Sino yon? Basahin natin sa Hebreo 1:2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang mga panahon. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Ayon, yung anak, ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at ang tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Yung anak is the express image of His person and the brightness of His glory. Ang kalarawan, kawangis ng Diyos, yung anak, yun ang kausap ng Diyos sa Genesis 1:26. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Alam mo ba paliwanag ni Manalo diyan? Sino ang kawangis at kalarawan ng Diyos? Basahin natin sa Pasugo, Titlo. Ito po, Pasugo, Nobyembre 1968, page 18 to 19. Ang mga kerubin na isa sa uri ng mga anghel ang kaatin at kanatin ng Diyos. Sila ang kausap ng Diyos at kanatin ng panukalain ang paglalang sa tao. Malaking kagaguhan yan. Ang kerubin daw ang kanatin at kaatin.
Nung sabihin, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Yan ang paliwanag ni Manalo, no? Kerubin daw. Kawangis ba ng Diyos ang mga kerubin? Kawangis ba ng Diyos? Ang sabi sa Biblia, ang kanyang anak, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Abay, nung maliwanag, ano? Ang ginawa ni Manalo, binigay sa kerubin. Ano ba ang sabi ng Diyos? Ang kanya bang glory, ang kanya bang kaluwalhatian, pwedeng malagay sa anghel? Magkasing luwalhati ba sila ng mga anghel? Ha? Meron bang kaluwalhatian ng Diyos na nasa anghel? Nakagaya nung kaluwalhatian ng Diyos na nasa anak? Magkapareho ba yon? Hanapin natin sa Biblia, baka meron. Kasi, sabi ni Manalo, mga kerubin daw yung kanatin at kaatin ng Diyos kung Biblia pag-uusapan, meron, yung bang kaluwalhatian ng Diyos, meron ba sa iba yon? Basahin natin. 42:8 ng Isaias. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Hindi ko ibibigay sa iba yung kaluwalhatian ko. My glory will I not give to another. Hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko sa iba. O ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Kaya nga, hindi po pwede sabihin mo yung mga dinidiyos ng Katoliko May kaluwalhatian ng Diyos yun Kasi sabi ng Diyos, ang aking kaluwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba. Sino yung binigyan niya ng kaluwalhatian? Walang iba. Isa lang ang binigyan niya. 17:5 ng Juan. Balik. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun. Bago pa ang sanlibutan ay maging gayon, binigyan na ng kaluwalhatian ng Diyos si Kristo ng glory. Yung glory na yon ay kagaya ng glory ng Ama. Sapagkat si Kristo, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos and the express image of His person. Pagkatapos na maibigay niya yung kaluwalhatian niya sa anak, sabi ng Diyos sa Isaias, hindi ko na yan ibibigay kanino man, sa iba, kahit sino pa, kahit sa larawang inanyuan, kahit pa sa mga anghel, kahit pa sa kerubin. Basahin natin ang Job, kapatid na Luz. Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga lingkod, at inaari niyang mga mangmang ang kanyang mga anghel. Ang mga anghel ba, kahit ang kerubin, mayroong kaluwalhatian ng Diyos. Inaari nga ng Diyos na mangmang, pati ang kanyang mga anghel. Paano mo sasabihin ang kanatin ng Diyos at kaatin ay ang mga anghel? Malaking imbento ni Manalo. Para palitawin lang na si Kristo'y tao, ayun ang inag-imbento na lang kung ano-anong kasinungalingan. Ngayon, meron silang sinasabi dun sa 8 ng unang Korinto, si Jose. Basahin mo yung 8 ng unang Korinto, versikulo 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ayan. Yan. Isa lang ang Diyos, kaya si Kristo tao. Kasi wala sa konteksto hindi buo ang diwa ng konteksto Kung uumpisaan mo sa 5, pakibasa mo nga 5. Sapagkat bagamat Pakibasa mo sa 5. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga pa rin, may tinatawag na mga Diyos. Pagka sa langit, may tinatawag na mga Diyos, totoo yun. Sa lupa, may tinatawag na mga Diyos, hindi totoo yung iba. No? Pero pag sa langit, pumapayag ang Diyos na tawagin Diyos yung kung sino man doon, totoo yun. Ano? Ngayon, puntahan mo ngayon ng 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Kaya si Kristo, tao na. Ang konklusyon ni Manalo. Sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Kaya si Kristo, tao. Hindi ka muna. Huwag ka muna magkonklusyon na tao si Kristo. No?
Sa ganang atin, may isang Diyos lang. Punta ka ngayon sa 7 para maintindihan ng kapatid. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain. Kaya pala sinabi ni Pablo, sa ganang atin, sa Kristiyano, may isang Diyos lang. Kasi yung kaalaman na yun, wala sa maraming tao, yung iba namimihasa hanggang ngayon sa Diyos-Diyosan. No? Kumakain pa ng bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. O, balikan mo ngayon. Sa sintidong, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi Diyos, sa sintido na yun, sinasabi ni Pablo, sa ganang atin may isang Diyos lamang. Dahil maraming Diyos-Diyosan. No? Doon sa sintido na yun, dapat kukunin mo yung konteksto. O, umpisahan natin uli ngayon sa 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Tingnan mong mabuti, kapatid na Ricardo, no? Sa ganang atin, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, may isang Diyos lamang. Ano yon? Ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ayon, yung pala ibig sabihin, isang Diyos lamang sa atin, ang kinikilala natin bilang Kristiyano, na pinagbuhatan ng lahat ng bagay. Yun ang Ama. May sa atin, may isang Diyos lamang, ang Ama na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Tama yun. Isa lang naman ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Tao na ba si Kristo noon? Hindi. Si Kristo ay Diyos, pero hindi pinanggalingan ng lahat ng bagay. Kasi nanggaling din siya sa Diyos. Basahin natin ang 13 ng Juan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Pakinggan mga kapatid na Ricardo, saan galing si Kristo? Sa Diyos. Tama bang sabihin ni Pablo, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama na pinanggalingan ng lahat ng bagay? Tama ba? Bakit? Kasi si Kristo man galing din sa Diyos eh. At tinan mo, babasahin ko ulit 13:13 ha. Pakinggan mo, tingnan mo sa screen, kapatid na Ricardo. Si Jesus, pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, siya'y nanggaling sa Diyos. Sa Diyos din siya paroroon. Yun nanggaling sa alabok din paparoon. Saan ba galing ang tao? Galing sa alabok din paparoon. Si Kristo, siya'y galing sa Diyos din siya paroroon. Saan siya galing? 1:18, balik. 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Saan galing si Kristo? Galing sa sinapupunan ng Ama. Paano nang may tao yan? Ha? Ang tao, yung katawan, na galing naman sa sinapupunan ni Maria. Yon ang hindi maiintindihan kailanman ng Iglesia ni Manalo. Pero naiintindihan natin yon. Na ang salitang may isang Diyos lamang na pinanggalingan ng lahat ng bagay, tama yon. Ang Ama lang ang pinanggalingan. Pero hindi dahil doon, tao na si Kristo. Kasi si Kristo, galing din sa Ama. Galing siya sa Diyos din siya paroroon. Sabi ng Juan. Saan na naintindihan mo, kapatid? Ayan, okay na po kapatid. Naintindihan nyo na po. Anong iglesia po ang tinayo ni Kristo sa 16-18 ng Mateo? Hindi yung iglesia ng Diyos. 20:28 ng Gawa. Basahin natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alin ba yung tinayo ng nasa Biblia? Yung iglesia ng Diyos. Hindi naman iglesia ni Kristo yan eh. Ang pinagkukunan nila ng batay na iglesia ni Kristo yan, yung lamsa. Isa-isa lang yon. Lahat ng Biblia ang nakalagay iglesia ng Diyos. Pero yung sa lamsa, iglesia ni Kristo. Mali yung pagkakasali ni lamsa. Dahil hindi galing sa original Greek yon. Ang Grego, ang original na isinulat
ni Lucas. Tandaan mo kapatid, ang sumulat ng gawa si Lucas. Baka hindi alam ni Manalo. Ang sumulat ng gawa si Lucas. Si Lucas Grego. Kaya hindi siya susulat ng kagaya nung kay Lamsa na yun yung Pesita. Hindi gagamitin ni Lucas yon. Kasi hindi naman yun ang kanyang lingwahe. Ang lingwahe ni Lucas, kasi Grego siya, sa lahat ng manunulat ng Ebanghelyo, si Lucas lang ang Grego. At ang sinusulatan ni Lucas, Grego rin. Basahin natin yung uno-uno ng gawa. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Sinusulatan niya ng gawa, yung libro ng gawa, si Teofilo. Sino yung si Teofilo? Ano rin yun? Grego rin yun. Greek yun. Greek ako, si Lucas. Si Teofilo, Greek din. Susulat ako. Anong gagamitin ko? Pesita? Yung Lamsa? Gagamit ba ako ng Aramaic? Paano maintindihan ni... Paano ko makakasulat sa Aramaic? Hindi naman ako Aramaic. At paano naman maintindihan ni Teofilo? Hindi naman siya Aramaic. Ba't ka ngayon kukuha ng saling galing sa Aramaic? Ha? Grego yan. At punta mo sa Grego. Ano nakasulat sa Grego? Sa 20:28 ng gawa. Kapatid na Luz. Pakilagay mo sa screen. Ayan po, Greek. Prosesete eutois kai pantito poimnio en o umas to niuma to agion eteto episkopos poimainein ten ecclesian to teo en Ecclesian to Theon. Church of God. Hindi Iglesia ni Cristo. Napakalaking kagaguhan itong mga Iglesia ni Manalo. Kumuha ng version, mali pa. Para pagbatayan ng kanilang Iglesia ni Cristo. Sabi ka ni Cristo, itatayo ko ang aking Iglesia. Kanino ikang Iglesia? Iglesia ni Cristo. Dahil aking, sabi, ang kahulugan ng salitang akin ay pagmamayari. Teka muna. Nung magsalita si Cristo, itatayo ko aking iglesia, sabi niya kay Pedro. Kanino ba yung sinasabi niyang salita? 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Aling yung salita ni Cristo, Sis Luz? Ang Diyos po ang may-ari nung sinasabi niya. Yung sinasabi ko, ang galing sa Ama yun. Hindi ako nagsasalita sa sarili ko. Patunayan muna natin na ang sinasabi niya ay talagang, lalo na yung mga kautusan at kalooban ng Diyos ay galing sa Ama yun, hindi galing sa sarili niya. Deuteronomio 18. Basahin natin. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ayan, sabi ng Diyos kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta gaya mo sa gitna ng iyong mga kapatid, sa mga Israelita. Lalagay ko salita ko sa bibig niya. Ang sasalitain niya, yung sinabi ko sa kanya. Pwede yung propeta na yun, pag nagsalita yun, galing sa Diyos ang salita nun. Sino yung propeta? 3:22 ng gawa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. Ano yan? 20. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Yung palang propeta na sabi sa hulay, lalagyan ng bibig ng salita ng Diyos, si Kristo pala yun. Nung nasa lupa na, hindi ako nagsasalita mula sa akin sarili. Sabi niya. Ano sabi niya kay Pedro? Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Yung bang akin doon, kay Kristo yun, Sislo? Hindi po, sa Diyos po yung salita na yon. Kaya nga, iglesia ng Diyos eh. Ang iglesia sa Diyos. Ano si Kristo?
siya ang ulo. Hindi siya may-ari ng katawan. Siya ulo ng katawan. Iglesia ni Manalo magulo utak eh. Sino ikaw ang ulo? Si Kristo. Kaya iglesia ni Kristo. Tanga. Sino ba may-ari ng katawan? 2:16 ng Efeso. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang Kanino yung katawan, Sis Luz? Sa Diyos po. Sino yung ulo ng katawan? Si Kristo po. Alin yung katawan? At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sino may-ari ng katawan? Di ba ang Diyos? Ang Diyos po. Ang ginawa niyang ulo ng katawan si Kristo? Ano yun? Iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Kaya sa Biblia, kapatid, naloloko lang kayo Walang iglesia ni Kristo. Kahit isang talata, walang talatang iglesia ni Kristo sa Biblia. Yung binabasa sa 16:16 ng Roma, panluloko yon. Bakit? Hindi naman iglesia ni Kristo nakasulat sa Roma 16:16 Ang nakalagay sa Roma, Churches of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Plural yon. Kung ilagay sa kapilya, Church of Christ Wala nun, wala sa Biblia yon. Ang nakalagay, Churches of Christ. Basahin mo sa English, Sis Luz. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Yung nakalagay doon, Churches of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Marami yon. Maraming iglesia yon. Ano ibig sabihin ng maraming iglesia? Maraming lokal. May lokal sa Asia. May 7 lokal sa Asia. May lokal sa Judea. May lokal. Maraming lokal. Ano yung tawag doon sa mga lokal na yon? Mga iglesia ni Kristo yon. Yung mga lokal. Ano? Ano pangalan nun? Basahin natin sa 1:22 ng Galacia. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga iglesia ni Kristo, nasa Judea pala yon. Mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ano pangalan yan? Basahin natin sa 2:14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yung palang mga iglesia ni Kristo na nasa Judea, iglesia pala ng Diyos yun Kita mo? Kaya nga, nung sumulat si Pablo sa Korinto, iglesia ng Diyos ang sinulat niya. 2 Korinto 1:1, pakibasa mo sa Tagalog. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kaya mo, ano yung pinangaral niya yung iglesia ng Diyos Kasi, ang Diyos naman talaga may-ari ng iglesia. 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Pati ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo Si Kristo, kinasangkapan lang ng Diyos para itayo ang iglesia. Pero ang talagang inhinyero ng iglesia at arkitekto, ang Diyos Ama. Kaya, bawat bahay may nagtatayo, pero ang nagtayo na lahat ng bagay ang Diyos. Kaya kanino iglesia? Sa Diyos. Wala lang usapan diyan, kapatid. Hindi nga sa Pampanga, hindi na ipanalo ng ministro niyo yung iglesia ni Kristo Kaya nga mga iglesia ni Kristo sa Pampanga, umanib sa amin Kaya nga ako'y kanilang binugbog, tapos bandang huli, inabangan, sa tulay, buti nalaman ng Kapitan del Barrio, na-ospital ako ng isang linggo sa Mercy Clinic sa Guagua dahil binugbog ako ng mga diakono ng iglesia ni Manalo, 5. Inabangan ako pagkatapos ng diskusyon. Napahiya sila dun sa Guagua Ayun. Kaya mga miyembrong iba ron nagpuntahan sa atin. At mula noon, sabi nga ni Brother Daniel, mula noon, ayun na, inusig na ako na inusig. Hanggang ginawa sa akin para ako'y magipit, dinimanda ako ng 20 libel, frustrated murder, attempted murder, robbery,
Maray, Jesus, nakalimutan ko na iba eh. Tapos yung huling-huli, rape. Nang rape daw ako. Ngayon, ganito. Sabi ni Minorca, yung kanilang ministro, na idinimanda rin nila ngayon ng rape, dinimanda nila ng libel, kung ano-ano, yung ministro nilang nagbubulgar nung kanilang kawalanghyan. Ganon din ang ginagawa. Kaya sabi nung ministrong Minorca, alam ko kayang ginagawa nila, ginawa na rin yan kay Eli Soriano eh. Pakita natin ng tape. I should I stop you from doing this? Ano yung magandang significance niya? Well, they will do everything to stop it kasi it will reveal everything that they've done to me. And they use the law, they use the authorities just to get me, kidnap me and my family all the way from Person 1. What do you think of the timing? The timing? Well, they have perfect timing. And I know this for a fact because they have done this before. Before? Yeah, with Eli Soriano and Okay. So, I know what they are doing because they have done this before. Before, sabi nung reporter, yes, to Eli Soriano, itang dating daan. Kita mo? Alam ng mga ministro nila yung ginagawa nila sa akin. Ganun ang ginagawa sa kanila ngayon. Kaya, pati nanay niya, pati kapatid niya, nangangalib ang buhay. Hingi ng tulong. Rinig mo nga, baka hindi pa naririnig itong kapatid na ito eh. Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng KRD at Kateni. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo. Nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. Sana po ay pakinggan po rin ninyo ang panawagan ng aking ina, ang kapatid na Tenny Manalo. Maraming salamat po. Ako po si Kateni Manalo, biyuda ng KRD Manalo, ang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 46 na taon. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa Iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan nyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Nangangalib ang buhay ng kapatid, ng nanay at saka yung mga ministro. Na yung mga ministro na yan, kasama diyan si Isaiah Samson, yung editor-in-chief ng Pasugo, at saka yung ministro dun sa Amerika, at saka yung ministro dun sa Rizal, at saka ito si Minorca, na ang sabi, alam ko kayang ginagawa nila sa akin ngayon, ginawa rin nila kay Eli Soriano yan eh. Nanganganib talaga buhay. O bakit? Ganun din ang ginawa sa akin eh. Pinagbabantaan ako eh, kaya hindi ako makauwi dahil dun sa, baka dumaan ang dugo eh. Dahil ang sabi nitong walang hiyang ano pangalan ng walang hiyang ministro ngayon? Si Santiago ba yun? Sandoval. O, Sandoval. Yung si Sandoval yatang iniwanan ng asawa yun, no? Dahil nahalata siya eh. Ano ang sabi ni Sandoval? Papapatay ako eh. Pakinggan niyo. Sa ibang pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay nasa Dubai. Pero madaling, sapagkat ang programang ito, nakakarating po niya sa Dubai. Ano po? Si Mr. Soriano, pag-alagala dyan, sapagkat meron siyang mga tinatawag na grand pulong, anytime, pwedeng magbalik yan. Airport ang bababaan yan. Meron tayong pwedeng kausapin na kapatid para libre sa sasakyan niya. Si kapatid na Amuraw, na kakausapin natin yon para wala na siyang gasto sa sasakyan. Libre serbisyo, ano po? Carpeted pa ang daraanan ng Mr. Soriano, ha? At kung medyo madilim, libre ilaw pa. At saka libre pa raw, mali, at saka kape. Pero sana, pagbalik niya rito, meron tayong wish kay Mr. Soriano sa mga nalantad na ito. Wish lang namin ay kay Mr. Soriano, peace be with you. Ano? Rest in peace. Rest in peace daw. Papasalubong daw kay Amuraw. Sino ba yung Amuraw? Sislun? Ayan po si Amuraw. Ipakita natin. Amuraw Memorial Homes. Yan, punerarya yon, kapatid. Nila yan sa iglesia ng demonyo.
papasalubong daw ako doon kay Amuraw. Ayan. Ibig sabihin, papatayin ako. Talagang inahanap nila. Ganun ang gagawin nila kay Minorca. Ano ang ginawa ni Minorca ngayon? Lumayas din sa Pilipinas na ang pinakahuling balita nasa Vietnam si Minorca. Kasi nga, gusto nilang patahimikin si Minorca gaya ng pagpapatahimik nila sa akin. Kasi hindi kayang tutulan ng mga ministro ni Manalo yung aking sinasabing aral na nasa Biblia. Kaya dinaan nila dyan sa pag-uusig ng personal, character assassination, etc. Kapatid, marami pang bagay pero pasensya ka na, maraming magtatanong. Sana tuloy mo na lang ang pakikinig at pagdalo sa ating pagkakapit. Salamat po.